Samantala, inaasahang papasok sa bansang isang panibagong bagyo ngayong hapon ayon sa Pag-asa. Alamin na natin kung ano na ang update dito mula kay April Enerio na nasa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Perceline. Ako, ngayong Holiday Friday, dalawang weather disturbance ang ating minomonitor. At dahil merong long weekend ang ating mga kababayan, minarapat nating tawagin itong si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio para maglahad ng impormasyon sa ating panahon na dapat nating malaman. So magandang hapon, Alzar. Ano nang update muna natin dito kay Bagyong Labuyo? Magandang hapon si April sa lahat ng ating televiewers. Tama po kayo, sa loob ng ating Philippine Area Responsibility. Itong si Bagyong Labuyo ay nasa layo 1,000 kilometers east ng Bicol Region. At sa mga oras nito ay hindi pa niya naapektuhan ng ating bansa. Kaya wala po nakataas ng public storm warning signal sa limang bahagi ng ating bansa. At ang lakas ng hangin taglay ng Bagyong Labuyo ay umaabot sa 55 kilometers per hour. At inaasahan po natin kituloy pa northwest na maaaring tumbukin itong Northern Luzon sa bilis 15 kilometers per hour. Okay, Alzar, inaasahan ba natin na lalakas pa itong si Bagyong Labuyo sa tropical storm category? At pag nagkataon, ano bang senaryo na ating binabantayan? Inaasahan ba natin itong magla-landfall sa ating bansa? Inaasahan po natin itong lalakas si Bagyong Labuyo habang ito ay binabaybay niya itong Pacific Ocean at maaaring tumbukin ang Northern Luzon. Dahil ang lakas ng isang bagyo ay marami, ay moisture mismo, ay marami nang kukuha dito sa karagatan. At inaasahan po natin na maaaring mag-landfall itong si Bagyong Labuyo. Dahil sa ngayon na nasa east ng Bicol Region at inaasahan po yung mag-northwest ito patungo dito sa northern tip ng Cagayan. Okay, Alzar, bagamat malayo-layo pa itong bagyo, no? Nasa layong 1,000 kilometers nga east ng Bicol Region. Mga gaano katagal kaya ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Inaasahan po natin ito na aabot na next week, maaari pong Tuesday pa. Ito lalabas sa ating Philippine Air Responsibility. After nang dito sa Northern Luzon, ay dito po dadaan patungo sa China. Naku, matagal-tagal pala natin babantayan ang bagyo na yan. Anyway, bukod pa sa bagyo, no, na nasa eastern side, bantayan natin itong low pressure area na nasa western side naman. Ano nang update natin tungkol dito? Tama, isang low pressure area na kahapon nating binabantayan nandito sa bandang malapit sa Occidental Mindoro. Ang layo po niya ay 65 kilometers southeast nito. Sa oras nito ay low pressure area pa rin siya. Pero ang binabantayan natin yung mga pag-ulan nito dulot ng low pressure area ay doon din itong ITCZ. Itong ITCZ ay naapektuhan itong malaking bahagi ng Southern Luzon, ganoon din ang Visayas, ganoon din ang Northern Mindanao. Kaya sa mga nabanggit lugar ay makakaranas po ng maulap at may mga scattered light to moderate rains at thunderstorm. Alright, Alzar, dahil may bagyo tayo dyan sa eastern side at may low pressure area naman sa western side, meron bang pagkakataon na magkakaroon ng epekto sa isa't isa itong dalawang sama ng panahon? Posible po yan na magkaroon ng effect o interaction. Itong dalawang weather disturbance, itong si Bagyong Labuyo at itong low pressure area. Ang isang tinitingnan namin kapag itong low pressure area ay nanatili pa rin dito sa malapit sa Palawan at Mindoro provinces at itong si Bagyong Labuyo ay nandito na po siya sa bandang malapit sa Cagayan at ang mangyayari po yan ay hihigupin niya itong low pressure area hanggang malusaw at mapupunta mismo sa Bagyong Labuyo. Alright, so babantayan natin yung mga scenarios na yan. Alzar, ano bang lagay ng panahon natin ngayong araw at walang pasok ang iba nating mga kababayan? At kasama na rin yan, anong kondisyon ng ating mga karagatan? Sa araw nito, ay itong halos buong bansa po tayo ay makakaranas ng maulap at may mga pagulan at thunderstorm. Kaya ang inaasahan po natin na may mga moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm dito po sa Mimaropa at ganun din sa Eastern Visayas. Kaya papaalala po sa ating mga kababayan na alerto po tayo at mag-ingat sa mga posibleng flash flood at landslide. At doon naman sa Calabarzon, Bicol Region at yun din na labing bahagi ng Visayas at yung Northern Mindanao ay light to moderate rains po at thunderstorm. Kasama na rin ng Metro Manila. At yung medyo magandang panahon, ito yung labing bahagi ng bansa tulad ng Northern and Central Luzon at yung labing bahagi ng Mindanao. Kung saan ay bahagya po maulap at asahan po yung mga isolated na pagulan or thunderstorm. Yung sa patungkol mo sa sea condition ay maayos na po ay bahagya lang po hanggang sa katamtaman ng pagkatan sa halos sa buong bansa.
Pero huwag tayo maging kampante dito, lalo na po dito sa mga eastern section ng Luzon at ng Visayas. Dahil ito, nandito po yung bagyo, kaya po huwag muna pumalaot ang ating mangingisda dito sa Isabela, Cagayan, Quezon, ganun din yung Bicol Region. Dahil ang bagyo ay nasa bandang east ng bansa. At antayin po na nating lumabas sa ating Philippine Air Facility itong si Bagyong Labuyo. Alright, sir, dahil Biyernes na naman, ano bang inaasahan natin lagay ng panahon this weekend? This weekend, inaasahan po natin itong si Bagyong Labuyo ay lalapit dito sa Eastern Luzon at inaasahan po natin pag-ibig niya itong hanging habagat o southwest monsoon. At inaasahan pa rin natin itong low pressure na dito pa rin sa area ng Palawan at Mindoro. Kaya ang buong Luzon at ng Visayas ay maulap at may mga pag-ulan at pagkulo-pagkidlat. Ang medyo maganda po panahon dito sa Mindanao na inaasahan po natin dito ay bahagya hanggang sa maulap na may mga isolated na pag-ulan o thunderstorm. O ayan mga kababayan, ang aasahan natin na this weekend, no? Azar, paalala na lang sa ating mga kababayan. Paalala po sa ating mga kababayan, lalo sa Isabela, Cagayan, Quezon, alam po namin maganda ang panahon. At huwag muna tayong pumalaot ang ating mangingisda sa mga karagatan dito sa Pacific Ocean dahil nandun doon yung bagyo. So antayin na lang po natin na lumayo at lumabas sa ating Philippine Area Facility. At yun din yung mga inaasahang mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya po yung sa mga lugar na prone sa landslide at flash flood, mag-ingat po tayo, dapat po tayo mag-alerto at alamin na po ang ligtas na lugar. Alright, ayan po mga kababayan, si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio na nagbigay sa atin ng update tungkol sa Bagyong Labuyo at sa low pressure area na nasa western side ng ating bansa. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga ng Pilipinas para sa mga susunod na oras. Simulan po natin sa Luzon. Bagamat maulan po ang umaga, no? Mataas na po dito sa may Metro Manila na may 25 to 32 degrees Celsius at mababa naman ang 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio City. Punta naman po tayo ng Visayas, pare-parehong 24 to 31 degrees Celsius ang Iloilo, Bacolod at Tacloban, habang mababa naman na ang 24 to 29 degrees Celsius sa may Metro Cebu. At sa Mindanao, mataas na po dito sa may Zamboanga na may 24 to 31 degrees Celsius at mababa naman sa may Cagayan de Oro na may 22 to 31 degrees Celsius. Maging una sa ulat panahon sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts at sa pagbisita sa aming website www.panahon.tv. Abangan din ang mga susunod na weather updates kasama si weather lover Amor La Rosa, hatid sa inyo ng Panahon TV Express. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Perslin. Maraming salamat, April Enerio, live mula sa Pag-asa DOST.